Ang matapang na pamumuhunan ng Australia sa kanilang pambansang pandagat sa gitna ng lumalalang tensyon. Ang Australia ay nakatakda na maglaan ng malaking pamumuhunan sa kanilang kakayahan sa pandagat sa gitna ng lumalalang tensyon sa China sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pahayag, na ginawa noong Pebrero 20, ay nagpapakita ng kagustuhan ng bansa na palakasin ang kanilang depensang pandagat. Ang gobyernong Australia, ayon sa impormasyon mula sa Ministry of Defence ng Australia, ay naglaan ng higit sa $35 bilyon para sa isang proyektong pangdepensa na naglalayong palakasin ang kanilang hukbong pandagat. Inaasahang magtatagal ito ng 10 taon na nagpapakita ng lawak ng proyekto. Ang pinakamalaking pagpapalawak sa hukbong pandagat mula pa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang plano ay naglalayong mas mapalakas ang bilang ng mga pangunahing sasakyang pandigma sa Royal Australian Navy mula sa 11 hanggang 26. Ang pagpapalawak na ito ay nagpapahiwatig ng isang estratehikong pagbabago sa posisyon ng Australia sa depensa. Ang desisyon na palakasin ang kakayahan sa pandagat ay sumunod sa isang independenteng pagsusuri sa kahandaan ng pandagat ng Australia na isinagawa ng isang retiradong US Navy Admiral. Inilantad ng pagsusuring ito ang mga kakulangan sa kasalukuyang flota ng mga barko ng Australia na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang unang yugto ng plano ay nakatuon sa pag-aayos ng mga umiiral na destroyer at sa konstruksyon ng 6 na Hunter frigates. Inaasahang ang mga barkong ito para sa anti-submarine warfare ay magkakaroon ng mga teknolohiyang dekalidad na maglalagay sa Australia sa unahan sa kakayahan sa pandagat. Bukod sa tradisyonal na mga sasakyang pandigma sa ibabaw, kasama rin sa plano ang pagpapalabas ng Large Optionally Crewed Surface Vessels, LOSVs, na kayang mapamahalaan ng mga drone o maaaring walang tauhan. Ipinapakita nito ang kagustuhan ng Australia na magamit ang mga makabagong teknolohiya sa kanilang estratehiya sa depensa. Bilang bahagi ng AUKUS Pact sa US at UK, plano ng Australia na isama ang mga nuclear-powered na submarine sa kanilang flota na nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, inaasahang magtatagal hanggang sa maagang 2030 ang pagtatapos ng mga submarine na ito. Ang malaking pamumuhunan sa kakayahan sa pandagat ay nagpapakita ng pag-aalala ng Australia sa pagsigla ng China sa Indo-Pacific. Nagpapahiwatig ito ng determinasyon ng Australia na pangalagaan ang kanilang mga estratehikong interes sa gitna ng nagbabagong mga hamon sa heopolitika. Ang matapang na pamumuhunan ng Australia sa kanilang hukbong pandagat ay nagpapakita ng aktibong pagtugon nila sa pangangailangan sa pagtatanggol sa kanilang interes at pagpapanatili ng rehiyonal na katiwasayan sa harap ng lumalaking mga hindi tiyak sa heopolitika. Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng handa ng Australia na harapin ang mga lumalabas na mga hamon sa seguridad ng direktang pangako sa pagsisikap na ito.